Bundok ng Talisay, may isang baryong tahimik at payak, ang Sitio Maligaya. Dito nakatira ang isang magsasakang, ang pangalan ay Leonardo. Isang ulilang lalaki sa edad na 45, balingkinitan, sunog sa araw, ngunit may puso't kaluluwang busilak. Sa loob ng maraming taon, siya ay nanirahan mag-isa sa munting kubo na minana pa niya sa kaniyang ama, at sa kabila ng kahirapan, hindi siya kailanman naging masama sa kapwa. Araw-araw, maaga siyang bumabangon upang diligin ang kanyang palayan kahit luma na ang kanyang kalabaw at basag-basag na ang kanyang araro. Subalit tila ayaw umunlad ang kanyang sakahan. Ang lupa'y hindi gaanong mataba at ang binhi ng palay na kanyang gamit ay hindi rin maganda ang ani. Kung hindi ko pa ito pinalad, ayos lang. Basta't may makain lang araw-araw. Wika niya sa sarili habang pinapawisan sa ilalim ng tirik na araw. Ngunit sa loob-loob niya, may munting pag-asa pa rin siyang dumadalangin sa langit. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga sa kanyang bakuran, may biglang lumitaw na liwanag sa may kagubatan. Nagtaka siya at napabangon. Ang liwanag ay kulay gintong kumikislap, tila apoy, ngunit hindi nasusunog ang paligid. Tinahak ni Leonardo ang daan patungo roon. Dala-dala ang kanyang gulok. Baka multo, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kanyang pagtataka, sa gitna ng liwanag ay may nakatayong isang matandang lalaki na may balbas na kulay pilak, matay kumikislap, at sa kanyang kamay ay may hawak na munting sako ng binhi. Magandang gabi, Leonardo, wika ng matanda. Ako'y naglalakbay at napadaan lamang, ngunit nakita ko ang iyong paghihirap at kabutihang loob, kaya't nais kong ibigay sa iyo ito. Iniabot ng matanda ang sako. Ito ang malagintong binhi ng palay. Isa lamang ang ganito sa buong mundo. Napakunot no si Nardo. Malagintong binhi? Ginto ba talaga ito? Ngumiti ang matanda. Hindi ito karaniwang binhi. Kapag itinanim mo ito sa puso ng iyong bukid at inalagaan mo ng may sipag at dangal, magbubunga ito ng ginto. Literal na gintong palay. Ngunit tandaan mo ito. Huwag mong gamitin ang ani sa pansarili lamang. Ibahagi mo sa nangangailangan. Sapagkat kung sakim ang magmay-ari, magbabalik ito sa alabok. Hindi pa man siya nakakasagot, naglaho ang matanda kasama ang liwanag. Bumalik si Leonardo sa kanyang kubo, gulat na gulat. Pinuksan niya ang sako at halos mapaigtad siya sa tuwa. Ang mga binhi ay tila gawa sa purong ginto, ngunit magaan tulad ng palay. Kinabukasan, agad niyang inihanda ang kanyang lupa. Maingat niyang itinanim ang mga binhi sa gitna ng kanyang palayan at sa bawat hakbang, binubulungan niya ng pasasalamat ang kalikasan at Diyos. Lumipas ang ilang linggo at sa kanyang pagkagulat, sa halip na berdeng palay, ang umusbong ay may gintong tangkay. Kumikislap ito sa araw at tila may musika ng hangin na humuhuni sa paligid. Hindi nagtagal, umani siya ng mga palay na literal na ginto ang butil. Ngunit sa araw na iyon, may isang mahiwagang pangyayari pa. Sa tabi ng kanyang taniman, may isang itlog na puting-puti, kasinlaki ng buko. Walang inahin, walang pugad. Hinintay niyang bumuka ito. At mula sa itlog ay lumabas ang isang manok na inahin, ngunit kakaiba. Ang balahibo nito'y kulay ginto, ang mga mata ay tila nakakaintindi, at ito'y diretso sa kanya tumakbo at pumailalim sa kanyang braso. Hindi ako nag-iisa, bulong niya, sabay haplos sa mahiwagang inahin. At mula noon, sinamahan na siya nito saan man siya magpunta. Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Isang mahirap na magsasaka raw ang biglang yumaman at ang kanyang palay ay ginto. Ngunit sa kabilang bayan, sa pamilyang Monteverde at Salazar, dalawang angkang kilala sa kapangyarihan, lupa at yaman ay nagsimulang mabalisa.
Kung totoo nga ang sinasabi ng mga balita, kailangang makuha natin ang binhing iyon, sambit ni Don Lucio Monteverde habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kasakiman. Sa kabilang dako, si Doña Elvira Salazar naman ay tahimik lamang ngunit nananariwa sa mga sinaunang alamat at alam niyang ang gintong binhi ay hindi simpleng yaman kundi kapangyarihang hinahangad ng maraming nilalang, kasama na ang kanyang matandang tagasunod, si Aling Bidang Mambabarang. At sa isang lihim na yungib sa paanan ng kabundukan, nagising ang isang nilalang na matagal nang nagpapahinga, isang masamang tikbalang na may kasunduan sa Angkang Salazar noon pa mang panahon ng mga Kastila. Habang si Leonardo ay abala sa pagtatanim, walang kaalam-alam na pinagmamasdan na siya mula sa malayo at ang kanyang gintong binhi at mahiwagang inahin ay nasa panganib na. Mula nang umusbong ang gintong palay sa bukirin ni Leonardo, nag-iba ang takbo ng kanyang buhay. Dati halos ayaw pansinin ng mga tao sa Sitio Maligaya ang kanyang mumunting kubo, ngunit ngayon, araw-araw ay may dumarating na mga usisero, mga kapitbahay, mamimili at mga ngalakal, lahat ay nais makita ang mahiwagang bukid. Ang mga palay ni Leonardo nagiging gintong bigas daw. Ano raw? May manok siyang ginintuang inahin na hindi mo kailangan pakainin pero nangingitlog araw-araw? Ang bulong-bulungan ay tila apoy na lumaganap hindi lang sa Sitio Maligaya kundi pati sa mga karatig bayan. Ngunit kahit siya ay biglang yumaman, nanatiling simple si Leonardo. Sa halip na bumili ng mansyon, pinalitan lamang niya ang bubong ng kanyang bahay, inayos ang sahig at bumili ng karagdagang kagamitan para sa pagsasaka. Ang iba pang yaman ay kanyang ibinahagi sa mga karatig pamilya na salat sa pagkain. Kung tayo ay nabiyayaan, dapat lang na tayo'y maging daluyan ng biyaya. Wika niya sa mga batang binibigyan niya ng kaning gintong palay, na bagaman tila ginto sa anyo, ay malambot, mabango at masustansya pag niluto. Ngunit sa malalayong dako, sa malaking bahay ng mga Monteverde, ay namumuo ang galit at inggit. Si Don Lucio, isang lalaking matanda ngunit ubod ng tikas at takaw lupa, ay hindi matanggap na ang isang hampas lupang tulad ni Nardo ang ngayoy pinag-uusapan ng bayan. Hindi ako papayag na matalo ng isang dukhang magsasaka, anya habang sinusuyod ng kanyang baston ng marmol na sahig. Ang binhing iyon ay akin dapat. Ipinangako sa akin ng aking ninuno ang kapangyarihan ng gintong palay. Kasama niya ang kanyang panganay na anak na si Felipe, na kasing lakas at kasing lupit ng kanyang ama. Padalhan natin siya ng alok, itay. Bili natin ang lupa at binhi niya kung hindi siya pumayag. Gamitin natin ang paraan ng Monteverde, singit ni Don Lucio, sabay tango kay Tandang Ilya, isang matandang mataray na albularyo at lihim na tagapangalaga ng isang dating kasunduan ng kanilang angkan sa mga nilalang ng dilim. Sa kabilang bayan naman, si Doña Elvira Salazar, matandang babae na ubod ng yaman at kasuotan, ay tahimik lamang na nakaupo sa trono ng kanyang malaking sala. Sa kanyang tabi, isang kulubot at nanlilimahid na matandang babae ang gumagapang ang kamay sa isang lumang libro, si Aling Bidang Mambabarang. Kung tunay ngang may kapangyarihan ang manok na inahin, bulong ni Aling Bidang, makagagawa ito ng mas marami pang gintong itlog, pero hindi lang iyon. Ang mga balahibo nito'y sinasabing pwedeng maging anting-anting at ang tinig nito'y kayang itaboy ang dilim. Napangiti si Doña Elvira at itinaas ang kanyang kamay upang salsali ng kwintas na may ngipin ng hayop. Panahon na upang gamitin muli ang ating tagapangalaga sa gubat. Sa paanan ng kabundukan, sa isang kuweba na halos hindi nararating ng liwanag ng araw, ay unti-unting lumabas mula sa dilim ang tikbalang na si Maruk, isang halimaw na kalahating kabayo, kalahating tao. Ang katawan ay nababalutan ng maiitim na balahibo at amoy asupre. "Tinatawag mo na naman ako, Elvira?"
Ang tinig nito ay parang basag na tambol. May binhi tayong kailangang makuha at isang inahing ginintuang dapat masilo. Ang magsasakang tagapag-ingat nito ay walang kalaban-laban kung ikaw ang ating padadala. Ngunit humalakhak si Maruk. Hindi mo ba alam? Ang inahin ay hindi basta hayop. Isa siyang tagapagbantay ng kalikasan. At ang binhing ginto ay may basbas ng liwanag. Hindi ako makalapit ng walang kapalit. Ibibigay ko ang 2 kaluluwa. Basta't kunin mo ang taglay nilang kapangyarihan, sagot ni Elvira. Muli, dumilim ang kuweba at ang tikbalang ay naglaho sa isang iglap. Samantala, sa Sitio Maligaya, si Leonardo ay naguguluhan sa mga bagong karanasang tila hindi niya alam kung paano haharapin. Ang manok na inahin ay hindi lamang basta hayop. Ito'y may katalinuhan. Tuwing may masamang taong dumarating sa kanilang lugar, ito'y tumitilaok ng malakas, tila isang babala. Isang hapon, habang siya ay nasa taniman, may 2 lalaki na hindi niya kilala ang dumating sakay ng itim na kotse. Maayos ang suot, ngunit malamig ang titig. "Ikaw ba si Ginoong Nardo?" tanong ng isa. May suot na salamin. "Opo. May maitutulong po ba ako?" Ipinapahatid ng Don Lucio Monteverde ang alok na ito, sabay abot ng sobre. Nang buksan niya ito, muntik nang malaglag ang kanyang panga. Halos 1,000,000 piso ang alok para bilhin ang kanyang lupa't binhi. Ngunit mahigpit siyang tumanggi. Hindi po ito for sale. Ang binhi ay hindi ko pag-aari. Ito ay kaloob. Napatingin ang 2 lalaki sa isa't isa bago umalis ng walang salita. Kinagabihan, sa kanyang bakuran, napansin niyang tahimik ang kanyang inahin. Karaniwan, ito'y masigla at palakad-lakad sa paligid. Ngunit ngayon, nakatayo lamang ito sa isang sulok, tila may nararamdamang panganib. Bigla, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan. Ang mga puno sa paligid ay tila yumuko sa takot. At sa may kakahuyan, lumitaw ang isang aninong mahaba ang muka, matulis ang tenga, at mga matang nagliliyab sa dilim. Ang tikbalang ay dumating na. Ang gabi bumalot sa Sitio Maligaya na tila isang basang kumot, mabigat at malamig. Ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap at ang katahimikan ay nagmistulang hudyat ng pagdating ng isang bagay na hindi karaniwan. Nasa loob ng kanyang kubo si Leonardo, hawak ang isang lumang rosaryo ng kanyang yumaong ina, habang tahimik na pinagmamasdan ng kanyang inahin sa may silong. Hindi ito kumikibo, tumatagilid lamang at panakanakang tumitilaok ng mahina, tila may kinikimkim na babala. Biglang lumamig ang hangin. Nagngangalit ang mga dahon sa paligid. Narinig niya ang kakaibang yabag, hindi tulad ng sa tao, kundi parang ng isang hayop na may sapatos, mabigat at may kabayo ang yapak. Bumangon siya at dahan-dahang dumungaw sa bintana. Mula sa dilim ng kakahuyan ay unti-unting lumitaw ang isang nilalang. Matangkad, balingkinitan ang katawan, ngunit may mukha ng kabayo at mata ng naglalagablab na apoy. Ang katawan nito ay nababalutan ng balahibo at ang hininga ay tila usok ng lumang pugon. Tikbalang. Tumigil ang nilalang ilang metro mula sa kubo. Napalunok si Leonardo. Kahit matapang siya sa maraming bagay, baha, bagyo at gutom, hindi niya kayang ipagkaila ang sindak sa nilalang na iyon. "Magandang gabi, Nardo." Anang tinig ng tikbalang na tila nabasag na kahoy. "Ako'y dumating hindi bilang kaaway, ngunit bilang tagapaghatid ng isang mensahe." Hindi kita kailangan dito," sagot ni Leonardo, habang pinipigilan ang panginginig. "Wala akong alok. Ang palay ay hindi binebenta.
ang lupa ay hindi ipamimigay. Tumawa ang tikbalang, mabagal at malalim. Akalain mong alam mo na ang aking layunin. Pero sige, pakinggan mo ang alok ko. Dumapos sa bubong ang isang uwak, itim na may pulang mata. Sinundan ito ng pagdapo ng isa pang nilalang mula sa dilim. Isang babaeng waring pinulbos ng panahon. Si Aling Bidang Mambabarang. Sa kanyang kamay ay isang garapon ng itim na usok. At sa kanyang likod ay kumakapit ang anino ng madidilim na kulam. Hindi mo naiintindihan, Nardo. Singit ni Aling Bidang. Ang binhi na iyan ay taglay ang kapangyarihan ng balanse. Ngunit kung mapupunta sa amin sa mga karapat-dapat, maaari naming baguhin ang buong bayan, ang buong mundo. Hindi ako naniniwala sa inyong pananakot. Ang palay ay ipinagkaloob, hindi para maging armas. Sagot niya ng buong tapang. Tumingin si Maruk, ang tikbalang, sa inahin. At ang manok, ang ginintuang inahin, isa siyang tagapagbantay. Alam mo ba kung sino siya noon? Napakunot ang noo ni Leonardo. Isa siyang munting regalo ng isang nilalang sa ilalim ng lupa. Isang duwendeng mabait. Hindi lang duwende, magsasaka, singit ni Aling Bidang, kundi ang prinsesa ng mga espiritu ng lupa. Isinumpa ng kadiliman upang maging manok at inialay sa iyo. Ngunit habang hawak mo siya, kami hindi makalapit sa binhi. Kaya ngayon, biglang lumipad ang uwak patungo sa silong, tinangkang kagatin ang inahin. Ngunit sa isang kisap mata, ang inahin ay tumilapon sa ere, lumipad ng mataas na tila hindi ordinaryong manok. Ang mga pakpak nito'y kumislap sa dilim, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang liwanag na tila liwanag ng araw. Tumutok ito sa tikbalang. Sigaw ni Maruk habang siya'y napaatras. Nag-aapoy ang kanyang mga balahibo. Hindi pa ito ang oras. Umatras tayo, Bidang. Utos niya, sabay singhap ng hangin. Sa isang iglap, naglaho sila sa ulap ng usok. Naiwang nanginginig si Leonardo habang dahan-dahang lumapag ang inahin sa kanyang harapan. Pinagmasdan niya ito. Tila ngayon niya lamang naunawaan kung gaano kahalaga ang ibinigay sa kanya. Hindi lamang ito ginto, anya sa sarili. Ito ay liwanag na kay tagal nang naitago sa dilim. Kinabukasan, dumagsa ang mga kapitbahay at nais muling makita ang manok at mga gintong palay. Ngunit si Leonardo ay tahimik lamang, nagmumuni-muni habang pinagmamasdan ang kanyang taniman. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa likod ng mga bundok, sa mga mansyon ng Monteverde at Salazar, ay pinaplano na ang susunod na hakbang. Hindi na pag-aalok ng pera, kundi digmaan ng kapangyarihan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang magsasaka ang magiging susi sa pagbalanse ng liwanag at dilim. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nabalot ng katahimikan ang paligid ng bukirin ni Leonardo. Ngunit sa ilalim ng tila payapang hangin, may mga matang lihim na nagmamasid. Hindi niya alam kung sino sa mga dumarayo sa kanyang lupa ang tunay na interesado sa kanyang pananim at sino ang lihim na alagad ng kasamaan. Sa kanyang paglalakad sa gilid ng palayan isang umaga, napansin niyang tila may mga bakas ng malaking hayop, hindi kalabaw, hindi rin baka. At sa tuwing sinusubukan niyang taniman ng gintong binhi ang isang bagong bahagi ng lupa, may bahagi itong biglang nanlilimahid, tila sinadyang salatin ng madilim na enerhiya. Parang may sumisira sa lupa, bulong niya sa sarili. Hindi ka nagkakamali. Nagulat siya sa tinig na iyon. Isang matanda, balingkinitan, may puting buhok at suot na itim na balabal ang nakatayo sa likuran niya. Ito'y si Lolang Mila.
isang kilalang matanda sa baryo na bihirang lumabas at ayon sa sabi-sabi, tagapangalaga ng mga lumang lihim ng bayan. "Lola Mila?" tanong ni Leonardo. "Anong ginagawa niyo rito?" "May dala akong babala," wika ng matanda. "Ang binhing ginto na hawak mo ay hindi lamang regalo. Ito'y selyo, pananggalang. Hanggat ito'y itinatanim sa tamang lupa, mapipigilan ang pag-akyat ng kadiliman mula sa ilalim ng mundo. Ngunit kapag nabahiran ito ng inggit, taksil at kasakiman, magbubukas ang mga pinto." Kinilabutan si Leonardo. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "May dalawang angkan, ang Salazar at ang Monteverde. Matagal nang nais mapasaka nila ang kapangyarihan ng gintong binhi. Angkan ng mga may dugong itinanim sa yaman at kapangyarihan. Angkan ng mga lihim na nakipagkasundo sa mambabarang at mga nilalang ng dilim. Ngunit bakit ako? Bakit sa akin ito napunta?" Tumingin si Lola Mila sa inahing manok na lumalakad sa tabi ni Leonardo. "Dahil ikaw ang pinili, hindi ng mga duwende, kundi ng mismong kalikasan. Isa kang magsasaka na may puso, hindi sakim. Sa puso mong mapagkalinga, nabuhay muli ang manok na bantay, ang dating prinsesang isinumpa. Sa pagyuko mo sa lupa, sa pag-aalay mo ng pawis, nabuhay muli ang pag-asa." Naglakad ang matanda patungo sa gitna ng palayan. Inilabas niya ang isang maliit na bote. May laman itong tila liwanag na umiikot sa loob. Ito ang hininga ng gabi, isa sa mga huling alaala ng unang engkanto ng kalikasan. Gamitin mo ito kung kailan darating ang pinakamadilim na gabi. Ngunit isang beses mo lamang ito magagamit. Tinanggap ni Leonardo ang bote. Mabigat ito, hindi dahil sa laki kundi sa bigat ng responsibilidad. "Paano ko po mapipigilan ang mga Monteverde at Salazar?" tanong niya. "Hindi mo sila kailangang pigilan, kundi labanan, nang may liwanag sa puso, hindi galit. Ngunit huwag kang mag-isa. May mga nilalang sa bundok na handang tumulong. Ang mga tagapagbantay ng 4 na hangin, matatagpuan mo sila kung susundan mo ang liwanag ng gintong inahin." Kinagabihan, sumunod si Leonardo sa inahin na tila may inaamoy at sinusundan. Dinala siya nito sa paanan ng bundok Labong, kung saan may isang maliit na kuweba na dati tinatakutan ng mga taga-baryo. Dito niya naramdaman ang kakaibang enerhiya. Hindi masama, ngunit matagal nang natutulog. Pagpasok niya sa kuweba, may nakita siyang 4 na batong may nakaukit na sinaunang simbolo. Sa sandaling lumapit siya, ang inahin ay tumilaok ng malakas at ang bato'y nagliwanag. Isang tinig ang sumambulat sa hangin, hindi lalaki, hindi rin babae, malinaw, buo at may lalim. "Ikaw ba ang pinili ng liwanag?" "Hindi ko alam," sagot niya. "Ngunit ako ang magsasakang nag-aaruga sa binhi. Kung gayon, ihanda mo ang iyong puso. Sa sandaling dumilim ang buwan, magsisimula ang pag-akyat ng kasamaan. At sa iyo, nakasalalay kung magtatagumpay ang liwanag." Habang dumadaloy ang malamig na hangin sa loob ng kuweba sa paanan ng bundok Labong, naramdaman ni Leonardo na tila binabalot ng di maipaliwanag na lakas ang buong katawan niya. Sa gitna ng mga batong may ukit ng sinaunang mga simbolo, unti-unting lumitaw ang 4 na nilalang na tila hugis tao ngunit may kakaibang anyo. Ang una ay isang matandang lalaki na ang buhok ay tila ginintuan, animoy sinag ng araw. Siya ang bantay ng hangin sa silangan. Si Amihan, tagapagdala ng pag-asa at liwanag. Ang ikalawa ay isang babaeng may mga matang tulad ng unos, katawan niya'y natatakpan ng manipis na ulap. Siya ang bantay ng hilaga, si Laon, tagapag-ingat ng karunungan ng kalikasan.
Ang ikatlo ay isang matipunong lalaki na ang balat ay tila alikabok at abo. Siya ang bantay ng kanluran. Si Dungaw, tagapagtanggol sa oras ng digmaan. At ang huli ay isang batang babae na tila alon ng hangin ang kanyang galaw. May mga pakpak na yari sa mga dahon at bulaklak. Siya ang bantay ng timog, si Alapaap, tagapagdala ng buhay at pagbabagong pananim. Tumindig si Amihan at nagsalita, "Leonardo, ikaw ang huling magsasakang pinili upang panatilihin ang balanse ng lupaing ito." Ngunit ang mga puwersang nais sumira ng balanse ay muling nagkakatipon. Sumunod si Laon. Ang angkang Salazar ay may kasundong tikbalang mula sa silangang gubat. Ibinigay nila ang isang batang anak kapalit ng lakas ng dilim. Si Dungaw ang nagpatuloy, samantalang ang Monteverde, isang mambabarang ang kanilang pinangakuang gagawing tagapagmana ng hasyenda kapalit ng sumpang itatanim sa mga lupa ng iba. Ang iyong palayan ay isa sa mga unang target. Ngunit may pananggalang na ako, ang gintong binhi, ang inahin, tugon ni Leonardo. Tumango si Alapaap. Oo, ngunit hindi sapat ang lakas ng lupa kung ang hangin, apoy, tubig at espiritu ay hindi mo tatawagin. Kaya narito kami. Sasamahan ka namin, ngunit may kapalit ang aming lakas. Napakunot ang noo ni Leonardo. Anong kapalit? Panata, sagot ni Amihan. Isang sumpa ng puso at kaluluwa. Kapag piniling gamitin ang aming lakas, kailangan mong talikuran ang kaginhawaan. Hindi ka na maaaring mamuhay bilang isang karaniwang tao. Ikaw ay magiging tagapangalaga ng lupaing ito habang buhay. Tahimik si Leonardo. Sa loob ng kanyang puso, naroon ang takot, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi sa responsibilidad. Ngunit tumilaok ang inahing manok, matalim at buo ang tinig. Para bang sinasabi nitong, hindi ka nag-iisa. Tumango si Leonardo. Kung iyon ang kinakailangan, tinatanggap ko. Ako'y magiging tagapangalaga. Muling lumiwanag ang apat na bato. Ang apat na bantay ay lumapit at sabay-sabay na inilagay ang kanilang palad sa dibdib ni Leonardo. Nagliwanag ang kanyang katawan at sa isang iglap ay naramdaman niyang tila bahagi na siya ng hangin, ng lupa, ng tubig at apoy. Nagbago ang kanyang paningin. Kita na niya ang enerhiya ng lupa, ang pulso ng mga pananim, ang hininga ng mga hayop. Maging ang kaluluwa ng kanyang gintong inahin ay nakita niyang nagniningning. Hindi lamang ito basta hayop, kundi isang dating tagapangalaga rin na isinumpa bilang manok upang muling mabuhay ang isang bagong tagapagtanggol. Tandaan mo, huling wika ni Laon bago sila maglaho. Darating ang gabi ng bagong buwan. Doon magsisimula ang pagbuhos ng kadiliman. Hanggang noon, maghanda ka. Paglabas ni Leonardo ng kuweba, tila iba na ang kanyang paningin. Sa kanyang tanaw, kita niya ang malalayong usok sa lupain ng Monteverde, ang pag-alimbukay ng itim na enerhiya sa mga hasyenda ng Salazar, at ang paggapang ng dilim sa mga ugat ng mga puno. Ngunit hindi siya umatras. Pinagmasdan niya ang kanyang palayan at doon niya napagtanto, hindi lamang ito hanapbuhay, ito ang kanyang laban. Lumipas ang mga araw sa ilalim ng matinding pagsasanay ni Leonardo. Sa tulong ng apat na bantay ng hangin, natuto siyang makipag-ugnayan sa mga espiritu ng kalikasan, bumasa ng galaw ng hangin, at unawain ang lihim ng bawat binhi at dahon. Pinatibay niya ang kanyang palayan sa pamamagitan ng mga ukit sa lupa, mga sinaunang simbolo na nakalimbag sa alaala ng inahing manok na mahiwaga. Ang bawat panibagong ani ng gintong palay ay tila puspos ng masaganang enerhiya. Nakilala ito sa buong baryo bilang palay ng liwanag, at maraming kapitbahay ang natulungan ni Leonardo mula sa ani ng kanyang mahiwagang bukirin.
Ngunit habang dumarami ang nakikinabang, lalong nadarama ang pagkagambala ng mga angkan ng Monteverde at Salazar. Sa isang gabi ng bagyong may buwan, sa ilalim ng silaw ng kulog at dilim, isang kakaibang nilalang ang lumitaw sa dulo ng pilapil. Ito ay tikbalang. Higanting nilalang na kalahating tao, kalahating kabayo, ngunit ang ulo ay nakatakip ng maskarang may pulang mata. Nakatayo ito sa harap ng isang bakurang may itim na balahibo sa katawan at mga aninong sumusunod sa bawat hakbang nito. "Nardo!" Sigaw ng tikbalang. Ang tinig nito ay tila sabay na tinig ng lalaki at hayop. "Narito ako upang kunin ang lupaing hindi para sa iyo." Biglang tumilapon ang hangin. Ang mga damo sa paligid ng palayan ay napilas at sa isang iglap may sumulpot pang 3 anino, mga tagasunod ng mambabarang ng Monteverde. Ang isa ay may katawan ng ahas, ang isa ay mistulang itim na uwak, at ang isa naman ay may 8 mata at mga kuko na tila bakal. Ngunit hindi natinag si Leonardo. Mula sa kanyang kamalig, lumabas ang inahing manok, nagniningning sa ginintuang liwanag. Tumilaok ito ng 3 beses at sa bawat tilaok ay nagsalubong ang mga ulap, parang may bumubukas na pinto sa kalangitan. Mula sa timog, lumipad si Alapaap na may kasamang mga kaluluwang parang bulaklak ang hugis. "Panahon na, Nardo. Huwag mong hayaang apakan ng kadiliman ng lupa ng iyong puso." Sumulpot si Amihan sa hangin ng silangan. Bumalot sa buong palayan ng ginintuang alon. "Itaas ang kamay. Ipagkatiwala mo sa amin ang hangin." Pagtaas ni Nardo ng kanyang palad, lumitaw ang 4 na tanda sa kanyang balat, mga simbolo ng apoy, tubig, hangin at lupa. Sa utos ng kanyang isip, sumiklab ang hangin at nagpaikot sa mga nilalang na mula sa tikbalang. "Hindi ko ito ibinili, kundi pinaghirapan," sigaw niya sa tikbalang. "Hindi ito ninakaw, kundi ipinagkaloob." Mula sa ulap ay lumitaw si Dungaw at ibinagsak ang kanyang makalumang sibat sa gitna ng palayan. Lumikha ito ng pananggalang at hindi makatawid ang tikbalang at mga alagad ng barang. Sa isang iglap, biglang lumiwanag ang gintong palay. Mula sa bawat butil nito ay tila lumalabas ang liwanag ng araw. At sa gitna ng liwanag, tumindig ang anino ng isang matandang magsasaka. Ang unang tagapangalaga ng lupang iyon, ang ninuno ni Leonardo. "Nardo," bulong ng anino, "huwag mong kalimutang ang lupa ay hindi lang lupa. Ito ay alaala, panata at dugo. Ipagtanggol mo." Sumigaw ang tikbalang. Napuno ng galit ang paligid at lumundag ito paatake. Ngunit sinalubong siya ng liwanag mula sa gintong inahin. Sa sandaling iyon, nagsanib ang lakas ng manok at ang hangin. Tinulak ang tikbalang pabalik sa madilim na kagubatan. Umurong ang mga mambabarang. Tila hindi sila handa sa ganoong lakas. "Hindi pa ito tapos," sigaw nila. "Sa susunod na bagong buwan, wala na kayong takas." Pagkaalis ng mga nilalang, tahimik ang gabi. Si Leonardo huminga ng malalim. Ramdam niya ang pagod, ngunit lalong nadama ang lalim ng kanyang panata. Tinapik niya ang inahin. "Maraming salamat. Isa kang biyaya, hindi lang sa akin, kundi sa buong baryo." At sa katahimikan ng gabi, sa liwanag ng buwan na tila nakangiti, narinig niyang muli ang 4 na boses ng hangin. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Pagsikat ng araw ay tila walang nangyari. Ang mga kalabaw ay muli na namang gumagala sa pilapil, ang mga ibon ay umaawit sa alapaap, at ang mga tao sa baryo ay abala sa pag-aalaga ng kani-kanilang bukid. Ngunit sa puso ni Leonardo, alam niyang hindi na siya maaaring maging kampante. Ang tahimik na umaga ay may dalang anino ng paparating na unos. Nagtipon siya ng mga piling magsasakang malapit sa kanya, sina Mangkulas, Aling Tersing at si Dario, isang dating sundalo na ngayon nagpapalayan din. May panganib na paparating, panimula ni Nardo.
habang binubuksan ang isang lumang mapa ng baryo. Gusto ng mga Monteverde at Salazar na kunin ang lupain natin. May mga tagasunod silang hindi tao, mga mambabarang, tikbalang at mga nilalang ng dilim. Kailangan nating maghanda. Hindi ba't may mga tagapangalaga ka? Yung 4 na espiritu ng hangin? Tanong ni Mang Kulas. May hangganan din ang kapangyarihan nila. Hindi nila kayang lumaban mag-isa. Kailangan natin ang puso at lakas ng mga taong handang ipaglaban ang lupa at kabutihan. Nabuo ang desisyon. Gagawa sila ng depensa sa paligid ng palayan, mga sagradong ukit sa mga kahoy at bato, at mga halamang may kapangyarihang pangontra. Tinuruan sila ni Alapaap kung paano gamitin ang mga dahon ng ikmo at anting-anting upang gumawa ng pananggalang. Si Amihan naman ay nagturo kung paano pakisamahan ang hangin upang malaman kung may papalapit na panganib. Nagpaikot si Leonardo sa baryo. Pinuntahan niya ang mga batang nangangarap palang tumulong sa bukid, ang mga matatandang may kaalaman sa sinaunang panalangin at ang mga kabataang may lakas ng loob ngunit walang armas. Tinuruan niya ang bawat isa na hindi lang lakas ang puhunan sa digmaan, kundi paninindigan at tiwala sa kabutihan. Habang nagkakaisa ang baryo, sa kabilang dako naman sa malaking mansyon ng Monteverde, nagaganap ang isa pang pagpupulong. Nasa loob ng silid si Don Fausto Monteverde, ang pinuno ng angkan. Kasama niya ang isang matandang babaeng balot sa itim na belo, si Madam Silvana, ang mambabarang. Pumapalag na ang mga taga-baryo. Ulat ng isa nilang alagad, lumalakas si Nardo, may mga nilalang siyang kakampi. Ngumisi si Don Fausto. Kung ayaw nilang sumuko, dudurugin natin sila. Lumapit si Madam Silvana sa altar ng anino. Inilabas ang isang mangkok ng itim na dugo. Tawagin na natin ang mga nilalang ng ilalim ng lupa. Panahon ng durugin hindi lamang ang kanilang palayan, kundi pati ang puso ng mga tao roon. Mula sa kulimlim na salamin, lumitaw ang imahe ng isang nilalang na mas malaki pa sa tikbalang, isang engkanto ng kadiliman, tagapagwasak ng lupa. Mata nito'y pulang-pula at bawat hakbang ay may dalang bulok at lason. Ipinatawag nila ito upang gamitin sa araw ng bagong buwan. Samantala, sa baryo, isang pangitay ang dumating kay Leonardo habang siya'y nagdarasal sa ilalim ng punong amarilyo. Sa kanyang isipan, nakita niya ang sunog na palayan, ang umiiyak na mga bata at ang inahing manok na sugatan at pilay. Ngunit sa dulo ng pangitain, nakita rin niya ang gintong liwanag na bumabalot sa baryo, isang senyales ng pag-asa. Pagdilat niya, naroon si Dungaw, ang espiritong tagapagbantay ng lupa. Leonardo, anya, hindi ka pinili ng kapalaran para yumaman lamang. Pinili ka upang maging tagapagtanggol ng buhay at lupa. Paano ako mananalo laban sa mga may kapangyarihan at kayamanang higit pa sa akin? Tanong ni Nardo. Sa puso, hindi sa ginto, nasusukat ang tunay na yaman. At sa paninindigan, hindi sa takot na ipapasa ang lakas sa marami. Pagka-uwi niya, sinalubong siya ng inahin. Hindi ito karaniwang tilaok. Tumitilaok ito ng paulit-ulit. Mabilis at mataas ang tono, parang may binabala. Biglang umihip ang malamig na hangin, tumahimik ang paligid. At mula sa kanluran, nakita nilang dumarating na ang unang pangkat ng mga anino, mga espiritu ng dilim, naglalakad sa ilalim ng gabi, dala ang anunsyo. Sa bagong buwan, darating ang kamatayan sa palayan. Dumating ang bagong buwan. Ang kalangitan ay tila binura ng liwanag. Itim ang paligid, tahimik ang hangin, at ang mga bituin ay nagkubli. Sa gitna ng kadiliman, ang buong baryo ay nagtipon sa gitna ng palayan ni Leonardo. May mga dalang sulo ang bawat isa, at sa gitna ay ang mahiwagang inahin, nakatayo sa ibabaw ng ginintuang palay, tila isang general sa larangan ng digmaan.
Sa di kalayuan, dumating na ang hukbo ng dilim, mga nilalang na may anyong tao pero may mata ng apoy, katawan ng usok at mga huni na parang halakhak ng bangungot. Kasama nila si Madam Silvana, sakay sa itim na alupihan, at si Don Fausto na may hawak na tungkod ng sumpa. Sa likuran nila yung dambuhalang nilalang na nakita sa pangitain ni Nardo, ang lamang ng lupa, isang halimaw na kayang paamuin ang mismong kalikasan. Tumindig si Leonardo sa gitna ng kanyang mga kasama at tinawag ang apat na espiritu. Si alapaap ng hangin, amihan ng gabi, dungaw ng lupa at ilaw ng araw. Dumating sila sa anyo ng liwanag. Ang mga hangin ay lumakas, ang lupa ay kumislot at ang alon ng damoy tila nagsasalita. Hindi ito laban ng yaman, sigaw ni Nardo. Ito'y laban ng dangal, lupa at kinabukasan. Ang inahin ay tila naunawaan ng lahat. Umikot ito sa paligid ng palayan at sa bawat pagtilaok nito, ang gintong binhi ay tila nagningning, nagliyab. Mula sa mga butil, may umusbong na gintong damo, matulis, matatag, parang mga sibat na sumilay mula sa lupa. Nagsimula ang labanan. Ang mga nilalang ng dilim ay sumugod. Ang mga anino ay tumalon, sumanib sa hangin, at sinubukang pasukin ang mga puso ng magsasaka. Ngunit binuo ng mga tao ang isang bilog, hawak kamay, habang binibigkas ang sinaunang panalangin na itinuro ni Amihan. Lupa ng biyaya, hangin ng pag-asa, ilaw ng araw, lakas ng masa, walang dilim na makakapasok. Kapag puso'y busilak, tibay ay usok. Umalingaw-ngaw ang panalangin. Sa gitna nito, si Dario ang unang sumugod sa halimaw. Hindi siya umatras kahit tumalsik siya. Sinundan siya ni Aling Tersing na tinamaan ng usok sa mata pero itinapon ng bote ng langis na may basbas. Sumiklab ang halimaw. Sa gitna ng labanan, naglaho si Madam Silvana. Bigla siyang lumitaw sa likod ni Leonardo, handang isaksak ang itim na karayom ng sumpa. Ngunit bago siya makalapit, lumundag ang inahin. Tinamaan siya sa mukha ng tuka nito. Tumilapon ang karayom. Si Silvana ay sumigaw at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang libu-libong alitaptap. Hudyat na ang kanyang kapangyarihan ay wasak. Ngunit hindi pa tapos. Sumigaw si Don Fausto. Itinuro niya ang kanyang tungkod sa lupa. Kung ayaw niyong ibigay ang yaman, ililibing ko kayo sa sarili niyong lupa. Umalingaw-ngaw ang lupa. Nabiyak ito. Ang halimaw ay muling bumangon, ngunit sa likod nito, ang buong palayan ay biglang nagliwanag. Ang gintong palay ay sabay-sabay na sumambulat ng liwanag at ang inahin ay lumipad, lumaki, lumundag sa hangin at tila isang agila, nagtataglay ng sinaunang kapangyarihan. Tumuloy ito sa puso ng halimaw, sabay tilaok na parang kulog. Boom! Nagliyab ang katawan ng halimaw, sumabog sa mga alitaptap na kulay ginto. Ang lupa ay tumigil sa pagyanig. Ang mga nilalang ng dilim ay nawala, parang usok na inihipan ng hangin. Si Don Fausto ay nanlambot. Nahulog ang kanyang tungkod. Wala na siyang kapangyarihan. Lumapit si Nardo, ngunit hindi na kailangang magsalita. Ang mga kaluluwang ginamit ni Fausto sa kasamaan ay bumalik upang siya'y hatulan. Siya'y dinala ng anino at hindi na muling nakita. Pagkatapos ng labanan, bumalik ang liwanag sa kalangitan. Muling sumikat ang buwan at sumayaw ang mga damo sa ihip ng hangin. Ang baryo ay nagdiwang, ngunit higit pa roon natutunan nila na ang yaman ay hindi lamang nasusukat sa ginto, kundi sa katapangan, pagkakaisa at pagmamahal sa lupa. Ang inahin ay bumalik sa dati nitong anyo, payak, payapa, ngunit ngayoy tinuring ng buong baryo bilang inang bantay. At si Leonardo? Siya ay hindi lamang isang magsasaka. Siya na ngayon ang tagapangalaga ng gintong binhi.
at ng pag-asa ng kanyang bayan. Lumipas ang ilang buwan matapos ang dakilang laban sa pagitan ng liwanag at dilim. Bumalik ang katahimikan sa baryo ni Leonardo. Ngunit ang katahimikan ay hindi naging dahilan upang tumigil sila sa pag-unlad. Sa halip, nagsimula ang panibagong yugto sa kasaysayan ng kanilang lugar. Isang pagbabagong hindi lang pisikal, kundi pati panlipunan. Itinayo ang isang malaking bahay kapulungan sa gitna ng palayan kung saan dati ay naganap ang labanan. Ang bahay na ito ay yari sa mga ginintuang kawayan at may bubong na gawa sa banig ng tikog na may disenyong sining ng kanilang ninuno. Hindi ito naging palasyo, ngunit simbolo ito ng isang pamayanan na muling isinilang. Pinangunahan ni Leonardo ang kasunduan ng butil at dugo, isang bagong batas na kanilang pinagtibay upang wakasan ang sigalot ng mahirap at mayaman, ng Panginoong may lupa at ng magsasaka. Ang batas ay simpleng isinulat ngunit makapangyarihan. Walang sino mang maaaring mag-angkin ng lupa kung ito ay hindi niya pinaghirapan. Ang palay ay sagrado. Hindi ito dapat abusuhin para sa sariling kapangyarihan. Ang sino mang magnanais ng kasamaan gamit ang sinaunang kapangyarihan ay ipagtatabuyan ng espiritu ng lupa. Ang ginto ay hindi dapat itago, kundi gamitin para sa kabutihan ng lahat. Ang mga dating kasamahan ng mga Fausto at Silvana, mga katiwala, mga tagasunod, at kahit ilang kabarangay na dati sakim, ay dumalo rin sa pagpupulong. May ilan na may kaba sa dibdib, iniisip kung sila'y paghihigantihan. Ngunit si Leonardo ay hindi nagtanim ng galit. Ang kasaysayan natin ay puno ng takot, sabi niya. Ngunit hindi natin kailangang manatili roon. Hindi natin kailangan ng ginto upang maging tao. Kailangan natin ng pagkakaisa upang manatiling tao. Ang kanyang mga salita ay tinanggap ng marami at ang baryo ay nagsimulang sumibol sa bagong anyo. Pagbangon ng kabuhayan. Ang mahiwagang inahin na ngayon ay may bagong tawag sa kanila, ina ng ani, ay nagsimula na namang mangitlog ng gintong butil paminsan-minsan. Ngunit imbes na iimbak ito ni Nardo, ipinamahagi niya ito sa mga magsasakang may kakayahang alagaan ang lupa ng may dangal at malasakit. Naitayo ang isang paaralan ng agrikultura kung saan tinuturuan ng mga kabataan ng tamang pagtatanim, pag-aalaga ng kalikasan at ang espiritual na koneksyon sa lupa. Ang guro? Walang iba kundi si Dario, na ngayoy isa ng ganap na pinunong tagapagturo, at si Aling Tersing na nagtuturo ng sinaunang kaalaman, paggamit ng mga halamang gamot, panalangin at paggalang sa mga elemento. Unti-unting nakilala ang kanilang baryo sa buong lalawigan. Ang gintong palay ay hindi na lamang usap-usapan ng kababalaghan, kundi naging simbolo ng posibilidad na sa tamang pagkilos, ang kahirapan ay maaaring baguhin. Banta sa labas ng baryo. Ngunit sa pag-usbong ng baryo, dumating rin ang balita. May mga negosyante mula sa lungsod ang nagnais na makuha ang lupa ni Leonardo. May dala silang mga dokumento, titulo at pondo. Nais nilang gawing agritech complex ang lugar. Isang malaking taniman na gagamitan ng modernong makina, chemical at kontrolado ng iilang tao. Tumanggi ang pamayanan. Ngunit ang pagtanggi ay may kabayaran. Isang gabi, habang tulog ang buong baryo, naramdaman ng mga hayop ang kakaibang ihip ng hangin. Ang inahin ay nag-ingay sa gitna ng gabi. Tila may nababanaag na bagong panganib. Kinabukasan, natuklasan ng mga taga-baryo na may ilang bahagi ng kanilang palayan na natuyuan. Para bang hinigop ng lupa ang buhay, ang mga gintong damo ay nanlamig. At mula sa timog kanlurang bahagi ng baryo, nakita nila ang isang aninong dumaraan sa mga punong kahoy.
Isang taong may sombrerong bakya at balbas na kulay uling. Ang balat niya ay parang kahoy na sunog at sa balikat niya ay may pugong uwak na itim na may pulang mata. Siya ang bagong kaaway, bulong ng inahin. Isang manggagaway na inarkila mula sa labas, kilala sa pangalang Kalantiao, ang mambabarang ng kabundukan ng Lila. Hindi pa tapos ang laban. Kung ang naunang labanan ay para sa lupa, ang susunod ay para sa kaluluwa ng pamayanan. Ang balita ng pagdating ni Kalantiao ang mambabarang mula sa kabundukan ng Lila ay mabilis kumalat sa buong baryo. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng takot ang mga magsasaka. Hindi nila alam kung paano haharapin ang ganitong uri ng panganib dahil ang mambabarang ay isang matandang mangkukulam na may kakayahang magpanggap bilang tao ngunit may kakayahang magdala ng kamalasan at sakit sa kanyang mga kaaway. Habang nag-iipon ng lakas si Leonardo at ang mga pinuno ng baryo, ang mga hayop ay nagpakita ng kakaibang kilos. Ang mga kalabaw at mga kambing ay nag-alinlangan at ang mga inahin ay hindi na nangingitlog ng ginto. Ang mga sinag ng araw ay tila nabawasan at sa mga gabi ay dumilim ang kalangitan kahit na ang buwan ay maliwanag. Hindi lamang ito isang simpleng laban, sabi ni Dario habang pinagmamasdan ng mga palayan na unti-unting nawawala ang sigla. Si Kalantiao ay hindi lang isang mangkukulam. Siya ay may kakayahang makialam sa kalikasan. Ang mga palayan, ang mga puno, pati na ang mga damo ay pwedeng gawing armas laban sa atin. Nagtulungan ang buong baryo upang maghanda. Pinagtibay nila ang kanilang mga lupaing sakahan gamit ang mga sinaunang ritual at panalangin na tinuro sa kanila ni Aling Tersing. Ginamit nila ang mga halamang gamot at ang mga anting-anting na kanilang ipinamamana mula sa kanilang mga ninuno. Pinili ni Leonardo ang mga matapang na tao na sasama sa kanya sa huling laban upang protektahan ang kanilang mga ani at lupa. Ngunit ang pinakamalaking pag-aalala nila ay hindi ang pisikal na laban. Ang pinakamalaking takot nila ay kung paano nila labanan ng isang kalaban na kayang kontrolin ang espiritu ng kalikasan. Si Kalantiao, ayon sa mga matatanda, ay may kakayahang magpadala ng malupit na sumpa na maaaring pumatay ng buhay sa bawat paghinga. At hindi lang siya. Mayroon siyang mga alagad, mga nilalang na naglalakbay sa dilim ng gabi at nagdadala ng takot at sakit. Ang buwang buhay. Isang gabi, habang ang buong baryo ay nagsasagawa ng isang ritual sa ilalim ng mga puno ng balete, isang kakaibang ilaw ang sumik mula sa kabundukan. Isang malakas na hangin ang dumaan at tumunog ang mga alingaw-ngaw na parang mga tinig ng mga namatay na. Isang pook na matagal nang iniwasan ng lahat ay muling binuksan. Ang buwang buhay, isang kuweba sa gitna ng kabundukan na itinuturing na pinagmumulan ng lahat ng kasamaan sa kanilang bayan. Pumunta tayo roon, utos ni Leonardo. Doon nagsimula ang lahat. Naglakbay sila sa gabing iyon, kasama ang inahin na nagbigay gabay sa kanilang daraanan. Pagdating nila sa kuweba, nakita nila si Kalantiao, nakatayo sa harap ng mga sinaunang altar ng mga espiritu ng kabundukan. Hindi na ninyo ako kayang pigilan, sinabi ni Kalantiao sa mabangis na tono. Ang aking puwersa ay hindi lamang galing sa kasamaan, kundi pati na rin sa kalikasan. Ang lupa, ang hangin, ang araw, at ang gabi, ang lahat ng ito ay nasa aking kontrol. Ngunit si Leonardo, kasama ang mga magsasaka at ang inahin ay hindi nagpatinag. Ang kalikasan ay hindi iyong sariling teritoryo, sagot ni Nardo. Ang lupa na ito ay ibinigay sa amin ng aming mga ninuno upang alagaan, hindi upang pagsamantalahan. Sumiko ang gintong palay mula sa kanyang mga kamay, at sa bawat patak ng luha ni Leonardo, ang lupa ay nagangat, nagbigay lakas sa kanilang mga katawan at binigyan sila ng lakas upang tumindig
laban sa mga sumpa ni Kalantiao. Ang mga puno ay nagbigay ng lilim at ang mga hangin ay pumasok sa kanilang mga pakpak. Ang bawat hakbang ay isang hamon laban sa madilim na kapangyarihan ng mambabarang. Nang magsimula ang laban, ang mga nilalang ng dilim ay nagpalabas ng mga masamang alitaptap na may mahahabang pangil. Ngunit ang mga tao ng baryo ay nagsanib puwersa at pinalakas ng mga panalangin at ang sinaunang paggalang sa lupa. Si Dario ay gumamit ng isang sigaw ng tapang na pinagsama ang lahat ng kabutihan sa paligid. Ang inahin na nag-aalab ng gintong liwanag ay lumipad patungo kay Kalantiao at nagbigay ng isang tuka ng liwanag na nagdulot ng pagkabasag sa mahikang ginamit nito. Tumumba si Kalantiao at ang kanyang mga alagad ay naglaho sa hangin. Ang bagong pagsilang. Ang gabi ay muling naging tahimik. Ang mga alitaptap at ang mga nilalang ng dilim ay nawala at ang kalikasan ay muling nagbalik sa kaayusan. Ang palayan ni Leonardo ay muling nagningning ng ginto. Ang mga inahin ay muling nangitlog at ang mga magsasaka ay bumangon mula sa pagod. Sa kanilang tagumpay, si Leonardo ay nagsalita sa harap ng buong baryo. Ang laban na ito ay hindi natapos dahil sa lakas ng isang tao, kundi dahil sa lakas ng ating samahan. Ang lupa, ang palay, at ang inahin. Lahat ng ito ay bahagi ng ating buhay. Maging maingat tayo at huwag nating kalimutan na ang kayamanan ng kalikasan ay kayamanang ibinabalik ng ating kabutihan. Ang buwang buhay ay nagsara, ngunit ang kanilang mga buhay ay muling nabago. Ang bawat isa sa kanila ay nagpatuloy sa pagtatanim ng palay at pag-aalaga sa kalikasan habang ipinagdiriwang ang yaman ng lupa at ang mga aral mula sa kanilang mga pagsubok. Maraming taon ang lumipas at ang baryo ni Leonardo ay naging isang halimbawa sa buong rehiyon. Hindi na lamang ang kanilang palay ang pinag-uusapan, kundi ang kanilang pag-iisa, tapang at pagmamahal sa kalikasan. Sa huling gabi ng taon, habang ang inahin ay muling naglalakbay sa paligid ng baryo, ang mga tao ay magkasamang nagdasal. Tinitingnan ang mga bituin na naglalakbay sa kalangitan, mga bituin na nagsisilbing gabay para sa kanilang kinabukasan. Wakas.